Alam nyo, may mga sistema sa pamamahala na parang imported, gumagana naman, pero parang may kulang. Hindi talaga swak sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan natin, isang alternatibo na binuo mula mismo sa pagka-Pilipino natin. Ang pangalan, Tumama Ka! Naranasan nyo na ba yun? Yung pakiramdam na may bagong sistema o bagong app na ini-introduce, pero parang hindi naman ito naririnig yung totoong pulso ng barangay o ng komunidad nyo? Ito yung tanong na lagi nating naririnig at ngayon susubukan nating himayin ang mga posibleng sagot. At heto na, dito na natin makikita agad yung pinakaugat ng problema. Parang bangaan to ng dalawang magkaibang mundo. Tingnan nyo, sa kaliwa, yung mga sistemang galing sa West, di ba? Sobrang transactional, linear, nakafocus sa ako. Tapos, sa kanan naman, yung realidad natin bilang Pilipino. Relational tayo, cyclical na parang buhay, at laging tungkol sa tayo. O, dyan pa lang, kitang-kita mo na yung mismatch, di ba? Okay, so, ang tawag dito ng mga eksperto ay philosophical mismatch. Isipin nyo na lang, para kang sumusubok mag-install ng isang application na para sa iPhone sa isang Android phone. Siyempre, hindi talaga yan gagana ng maayos. Bakit? Kasi magkaiba yung operating system nila. Ganyan na ganyan yung nangyayari sa pamamahalan natin. At ito yung masaklap na katotohanan na binabanggit sa ating source material. Kadalasan daw yung mga digital tool na ginagamit natin, ganito pala. Filipino sa labas, sa itsura, sa kulay, sa salita, pero yung mismong logic, yung kaluluwa ng sistema, banyaga pa rin. Kumbaga, balat kayo lang. Pero teka, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil dito napapasok yung solusyon. Ipinapakilala natin ang Tumama Ka. Ito ay isang framework na hindi inangkat, dinisenyo to at isinilang mula mismo sa sarili nating mga karanasan. Binuo ito ni Joel A. Ganibe at nakaugat talaga sa kaisipang Pilipino. So, ano nga ba tong Tumama Ka? Isa itong acronym na madaling tandaan. Bawat letra may kinakatawang mahalagang yugto. Tuklas, mangarap, makihabi at katuparan. Mamaya, isa-isahin natin yan para mas ma-appreciate natin yung ganda niya. At ito yung pinakamahalaga sa lahat. Tandaan nyo, hindi lang ito isang checklist na mga gagawin ha. Ito ay isang buong balangkas na humuhugot ng lakas mula sa napakalalim na balon ng ating filosofiya at psikolohiyang Pilipino. Hindi lang to proseso, pananaw ito sa buhay. Oh, sige na. Pasukin na natin ang pinakapuso ng ating usapan. Handa na ba kayo? Himayin na natin yung 4 na yugto ng Tumama Ka para makita natin kung paano nito binabago ang laro pagdating sa pamamahala. Okay? Pero bago ang lahat, kailangan muna nating balikan ng isang napakahalagang konsepto, yung pakikiramdam. Alam nyo to, ito yung kakaibang abilidad nating mga Pinoy na parang basahin ng hangin, di ba? Yung naiintindihan natin kahit yung mga bagay na hindi sinasabi. Ito yung magiging susi sa unang yugto. At yun na nga, nagsisimula tayo sa tuklas. Ibang-iba to sa karaniwang data gathering o survey. Sa halip kasi na magtanong lang, ang tuklas ay gumagamit ng pakikiramdam. Ang hinahanap nito ay hindi lang mga numero, kundi yung tunay na kwento, yung mga pangarap, at lalo na yung mga kalakasan na nandoon na sa komunidad. Pagkatapos magtuklas, mangarap. Ang ganda pakinggan, no? Ito yung medyo radical na ideya na bigyan talaga ng espasyo ang isang komunidad para sama-samang mangarap. Isang hakbang na madalas na nilalaktaan ng mga sistemang diretso agad sa planning. Dito, ang unang tanong, ano ba talaga yung pangarap nating lipuran? At para naman sa susunod na hakbang, kailangan nating isapuso yung konsepto ng kapwa. Tandaan natin na hindi lang to simpleng ibang tao. Sa psikolohiyang Pilipino, ang kapwa ay shared self. Ibig sabihin, ikaw at ako, bahagi tayo ng iisang pagkatao. At dahil dyan, ang bobyano at mamamayan ay hindi magkalaban, kundi magkatuwang. So dahil sa konsepto ng kapwa, yung implementasyon ay nagiging makihabi. Grabe, ang ganda ng metaphor, no? Paghabi. Isipin nyo hindi ito yung parang paggawa ng building na may isang blueprint lang mula sa itaas. Hindi. Yung paghabi, sabay-sabay yan. Maraming kamay na kumikilos. Bawat isa may ambag para makabuo ng isang magandang obra. Yan yung tunay na diwa ng bayanihan. At ganyan mismo yung pagpapatupad sa ilalim ng Tumama Ka.
At sa dulo, syempre, katuparan. Dito, binabago natin yung kahulugan ng accountability. Hindi na ito tungkol lang sa pag-check ng boxes o pag-abot sa mga target. Ang tanong dito, mas malalim. Natupad ba ang pangako natin sa ating kapwa? Ang pananagutan dito ay hindi sa papel, kundi sa tao. At ito na siguro yung aha moment natin lahat. Kung ikukumpara natin yung tumama ka sa sikat na Plan, Do, Check, Act cycle, dito natin makikita yung buong revolusyon. Ang tuklas ay hindi lang basta plan. Ang mangarap, walang ang katumbas. Ang makihabi ay higit pa sa do. At ang katuparan, mas malalim kesa sa check at act. Dito talaga natin makikita yung henyo ng isang sistemang tunay na Pilipino. Siyempre, ang ganda sa papel. Pero ang tanong, gumagana ba to sa totoong buhay? Well, hindi lang ito teorya. Tingnan natin kung paano ito isinasabuhay gamit ang mga civic tech modules na ginagamit na ngayon. Halimbawa, sa proseso ng Free, Prior, and Informed Consent or FPIC para sa ating mga kapatid na katutubo. Sa ilalim ng tumama ka, hindi na lang to basta checklist. Nagiging tunay itong makihabi, isang masinsinan na pag-uusap at paghabi ng interes ng lahat para makarating sa isang tunay na kasunduan. Sa citizen feedback naman, dahil sa prinsipyo ng pakikiramdam, mas nagiging sensitibo ang sistema. Kayang-kaya nitong i-distinguish kung yung mensahe ba ay isang reklamo, isang mungkahi o isang papuri. Dahil dyan, yung tugon ng gobyerno mas nagiging angkop at mas makatao. At kahit sa paggawa ng batas, tinitiyak ng sistema na ang bawat ordenansa nakakonekta pabalik doon sa orihinal na pangarap ng komunidad, yung binuo noong mangarap stage. Tapos sinusubaybayan yan hanggang sa marating nito yung tunay na katuparan para sa mga tao. At alam nyo kung ano yung mas nakakamangha? Itong kaisipang ito, hindi lang pala atin. Yung logic sa likod ng tumama ka, may mga kapatid at pinsan palayan sa iba't ibang bansa dito sa Timog Silangang Asya. Silipin natin yung kapitbahay nating Indonesia. Meron silang musyawarah mufakat o pag-uusap hanggang magkaroon ng konsensus. At yung gotong royong nakatumbas ng ating bayanihan. Parehong-pareho sa diwa ng tumaamak ka, di ba? Patunay lang na itong pananaw na ito nakaukit sa DNA ng ating rehiyon. At hindi lang dyan, maging sa Cambodia at sa Thailand, mayroon silang mga katulad ng proseso ng sama-samang pagpapasya. So malinaw na yung katutubon karunungan natin, yung indigenous logic, ay isang napakalaking yaman na pareho-pareho nating taglay dito sa ASEAN. At dito tayo iniiwan ng isang napakalakas na realisasyon mula sa ating source. Ang ating mga katutubong sistema, hindi sila mga problema na kailangang ayusin. Sa katunayan, sila ay mga yaman na kailangan nating gamitin at pagyamanin. Hindi sila kahinaan, kundi ang ating pinakamalaking kalakasan. Kaya iwan ko sa inyo itong tanong na to para pag-isipan, paano kung yung hinahanap nating pinaka-advanced na code para buuin ang isang mas magandang bukas ay hindi pala kailangang i-download o i-import? Paano kung matagal na pala itong nakasulat sa sarili nating kultura at naghihintay na lang na muli nating basahin, unawain at isabuhay?